Ito ang kanya sagot. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Ibang klase. Tapos nakasuntok pa, may pusa pa. Ang tapang nitong si Kiko na to. Si Kiko. Si Kiko po ay... Nakalabas na ng bansa siya, di ba? Yung bagyo. Oh. Hindi, ito iba. Ito. Ibang Kiko ito. Mambabatas, Kiko. Diyan. Ano, lower house o upper house? Senado o Kamara? Baka gusto mong manawagan sa asawa nito. Binata pa ata yun. Binata pa ata. Ibang Kiko ito. Ayoko na manawagan dyan. Nadadama yung programa. Pakita mo na lang yung picture. Sige nga. Ito yung bagong Kiko. Ay, bagong karakter, ha? Ito Bagong, po ay... karakter ng telenovela. Yes, ng season 2, ha? Ang kalaban niya ay buong Congress. Sinong Kiko yan? Si 4th District Representative Francis Kiko Barsaga, Jen. Matindi yan. Anak ba ito ni Kong PD, Barsaga? Yata. Ayun. Ito naman Kiko. Si Kong ay PD. Okay. Nag-post kasi siya sa kanyang social media, Jen. Dahil... So, kanya account ito? Kanya account ito. Mayroon daw bang post si Senador Tito Soto tungkol sa kanya? Itong una niyang post, yung una, yung nag-iisa muna. Yan. Ang sabi niya rito, the Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that the mayor is good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his option for investigation. Ayan. Masakit nga naman yan, no? Ay, sinagot niya ni Sen, Tito. Okay. Sumagot naman si Senador Tito Soto. Ay, sabi niya, wag mong gamitin si Vico. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Kasi sinasabi niya kasi dito, sa mahabang post ni Tito, kasi ito, kinrap na niya una-una, hindi naman daw siya ang Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga. Okay. Pero itong post na ito, particular, ay post ito ni Kiko. Sa ano niya to? Sasagot niya yan kay Tito Soto. Ayun. Ang sabi kasi ni Tito Soto, hindi naman ako ang Blue Ribbon. Tapos kaya huwag kang masyadong, kukunti lang nalalaman mo, yung missing points, diba, sabi niya. Kilala ko yung mga yan, Martin Romualdez, etc. Kung sino-sino. Ito ang kanya sagot. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Ibang klase. Tapos nakasuntok pa, may pusa pa. Ang tapang nitong si Kiko na to. Kaya ngayon, hindi ko na malaman ni dito kung, di ba? Mahaba. Kasi meron siya naunang dito ha? Batang-bata, pero... Batang-bata. Ay bagay, alam mo si Kong PD Barsaga, kung nagmana ito kay, Ganon din ba si... Ay, palaban yung PD Barsaga. Oo. Pakinggan natin mismo yung kanyang sinabi. Itong unang sinabi niya, bago itong mga post na ito. Sige nga. Sa interview ito ng media kahapon Kasi di ba, sabi niya, nag-resign na siya sa majority. Sa majority. Kasi meron silang coalition. Member siya ng NUP. Nationalist, NUP. Tapos, yes. Ang sabi niya ay, pinagbintangan kasi ako na nagpapapirma para nagpapapirma para patalsikin si Speaker Martin. Dinanay niya. Pero meron pa siyang kasunod na sinabi. Ito yung sinabi niya. Pakinggan po natin. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think meron ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Matalim din ang dila nitong si Kiko na ito, Batang-bata, pero... So, kaya mo pala nasabing isa sa mga bagong karakter ngayon, Bagong karakter kasi mahabang yan. Hindi yan matatapos ng isang episode lang, di ba? Sunod-sunod na yan. Nakita ba yung sagot niya, ni Kong Barber sa kanya?
Ano sabi? Di ba kayo na binasa natin sa balita, mukhang siya yung pinatutungkulan ni... Sapagkat si Congressman Ace Barbers pala ngayon, ginawang spokesperson ni Speaker Martin. Para hindi siyang personal na humaharap. Oo, kasi di ba tapos na ang term niya. Hindi nga siya naging DILG secretary, sayang naman. Ano, ha? Eh, si Kong Ace Barbers ngayon, wala pong pwesto sa gobyerno, kaya ginawa siyang spokesperson ngayon ni... Speaker Martin. Anong sabi ni Ito. Ace? Ay, tama. May boses ba yan? May boses ba ito, no? Direct? Meron? Meron nala? Meron daw. Sige. Pakinggan nga natin ang sagot ni Congressman. Wala daw, sayang. Oo. Pero ang sabi niya sa isang nabasa ko rin, Nasaan gusto ba yun? ni Speaker na mag-usap sila in private. Si Kiko? Oo, in private. Sabi ng mga netizen, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Huwag daw pumayag si Kiko na makipag-usap. Oo. Ganon. Naku. Ano ba yung nakita mo? Nabasa mo? Sabi, nahanap ko yung... wala din kasi dito, doon sa sagot ni... Sana ba yun? Kay Barbers yun eh. Kaya na umaga, binasa natin yun eh. Teka lang. Anyway, sige. Ang gustong puntusin dito ngayon ng pangyayari ito sa mga bagong karakter na si Kiko. Mukhang lumalalim Ang usapan. Kasi ang kanyang sabi, hindi, kung maghihiring tayo, DPWH, flood control, isama natin si Speaker. Di ba? Yan ang kanya sabi. Ayun. Kung meron mang dapat na investigahan at matanong dito, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Ayun. Ayan. Kasi naalala mo, Nelson, nung namayapa si Kong PD Barsaga, ang naging caretaker ng Dasmariñas ay si Speaker Martin. Yun. Ayun ang doon. At may dagdag pa si Kiko, sabi niya, ang tagal na namin sa Dasmariñas, hindi bumabaha eh. Pero nung siya naging caretaker, bumaha na eh. Ng ano? ng baha. Akala ng baha ng tubig. Akala ko tubig. Ito. Sabi po ng Surigao del Norte, former congressman at ngayon spokesperson ni Speaker Martin, wala daw pong papel ang speaker sa internal party realignments. Ganun din daw po sa issue na kinalaman sa infrastructure projects. Gaya po ng binabanggit ni Congressman Kiko Barsaga. Ayon, tinalakay din daw po niya ang pahayag ni Barsaga hinggil sa naging papel noon ni Speaker Romualdez bilang caretaker ng distrito ng Yumao, si Congressman Elpidio P. Barsaga. Binigyang din po ni Barbers na patuloy pong inuuna ni Speaker Martin ang pagkakaisa at mabuting pamamahala sa kanyang pamumuno daw po sa Kamara de Representante, Nelson. Ang tanong, bakit ang nagsagutan ay si Tito Sen at saka si Kiko? Hindi, kasi sumagot lang si Tito Soto eh. Wag gang kasi pinaparinggan niya, hindi pinaparing, talagang, di ba yung unang post ni Tito Sen, ni Kiko, binanggit niya si Biko Soto. Magkaiba si Biko, magkaiba si Tito. Ayun. Para sabi niya, si Biko okay yan. Kasi may ginagawa yan sa Pasig. Ayan. Pero si Tito Soto, ibang yan. But Tito Soto's closeness, malapit kay Speaker, ay maglilimita sa kanyang kakayahang mag-imbestiga. Ayun. Kaya pala sabi, hindi naman ang si Speaker, si Tito Soto mag-imbestiga, kundi ang Blue Ribbon Committee naman. Naku, mukhang tama ka, hahaba pa ang sagutang ito. Kasi sinagot naman ito, hindi, takot ka lang. Diskaya lang ang kaya mo. Si Speaker, hindi mo kaya. Kasi lumala pa nung pinakiusapan pala na sa Senado, di ba, kahapon, nung nakiusap daw po si Speaker kay Senador Tito Soto, pinayagan niyang dalhin sa PNP Custodial Center. Patatanda mo dyan, mga Gen Z ito, ha? Oo nga. Gen Z. Naku, kaabang-abang ito. Magandang pangyayari ito. So ano ito? Veterans versus Gen Z. Sabi nga nila, Thunders versus Younger. Ay, nako. Ang pinag-uusapan natin ngayon, Nelson, marami kasi ang naghihinala. Marami pong napapakunot ang noo at iba naman ay napakibit balikat
bakit anya biglang nagkapalitan eh? Di ba, binabanggit mo nga kanina, parang nagkaroon ng twist bigla sa pangyari. Maganda na direksyon eh. Yun nga. At kaya tuloy, sabi na, hindi kaya parang may mga pinagtatakpan yan? Meron anyong direksyon na dapat matutunto na nung malapit na matunton, di ba ganyan sa pelikula eh? Sa Korean novela. Yes. Makikita na kung sino. Oo, mababunyag din yung sekreto. Mabubunyag na, magkakaalaman na. Biglang nagbago ang, nako, biglang nag-twist. nag-twist ang istorya. Hindi nyo na po pwedeng buksan ang envelope. Oo. Mga ganun, ano? Kaya ang atin hong Vox Populi, mga kababayan, meron tayong Vox Populi. Ang tanong, ganito po, may itinatago ba ang Congress? Pag sinabi natin yung Congress, na both houses, hindi lang po Congress na Kamara ang tinutukoy dito, kundi yung dalawang kapulungan. Ang tanong, may tinatago ba ang Congress kaya pinalitan si dating Senate President Escudero at biglang tumamlay ang investigasyon? Pero next week ata tuloy daw, sabi niya ni Senador Ping. Ama, Di ba nakaschedule na sabi ni, Thursday ba Tuesday? Next Thursday, hindi Monday ang hearing. Ayun. Biglang tumambay. Ulitin natin, direct, baba mo nga ulit, Kuya Prompter. May itinatago ba ang Congress kaya pinalitan si dating Senate President Escudero at biglang tumamlay ang investigasyon? Kung ang sagot nyo po ay, opo, meron. Letter A. May tinatago sila. Letter A. Kung ang sagot nyo naman ay, wala po. Hindi naman papayag siguro. Parang hindi na may tatago. Ang sitwasyon, hindi na may tatago yan. Talagang sa tingin namin ay tuloy-tuloy na po, magkakabuking na yan. Hindi po. Wala po itinatago. Letter B. Ang atin pong paraan ng pagsagot sa Vox Populi ay ganito. I-scan nyo po yung QR code na nasa inyong TV screen gamit po ang inyong cellphone. Ayan. Pwede na po kayong mag-text ng inyong mga reaksyon, A or B. At pagkatapos nyo pong mag-type, pindutin po ang submit button. Automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon. Kung gusto naman po ninyong mag-text sa atin pong text hotline, ito po number 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter. Ipakilagay po yung pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube sa Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Agila Provincial Radio Station at siyempre po Radyo Agila Mega Manila. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan!